Karapatan po nila kung nais po nila magsampa, pero iniulit po natin, ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Inirerespeto ng Malacanang ang tangkang paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basihan ang reklamo na ito na naglalayong paalisin sa pwesto si Pangulong Marcos. Sina Duterte Youth Party List Chairperson Ronald Cardema at ang kanyang asawa na si Dusil Marie ang sumubok na maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM sa Kamara kahapon. Sadyang paglabag sa konstitusyon at pagtataksil sa tiwala ng publiko ang grounds for impeachment na tinukoy ng mag-asawa. Ito ay may kaugnayan sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Malacanang, walang nilabag na umiiral na batas ang Pangulo, kaya malinaw na walang basihan ang naturang impeachment complaint. Ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal, pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon mang sariling interes patungkol dito, na naisin pa ba nila na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment o talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity. May payo rin si Yusek Castro sa naturang party list group. Maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List patungkol po dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila ng mas maraming batas. Samantala, muling sinagot ng Malacanang ang panibagong kritisismo ni Vice President Sara Duterte. Partikular na inalmahan ng palasyo ang sinabi ni VP Sara sa meeting de Avance sa Maynila kagabi patungkol sa anyay leader na hindi kayang unawain ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Ayon kay Yusek Castro, aakma ito sa Vice Presidente. At that time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga estudyante. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.